Ayuhuway! Abay na naman ako guys. At kung bago ka pa lang po sa channel na ito abay di mag-follow ka na. Dali mo. At ngayon po mga kahoy abay samahan po ninyo kami sa aming journey papunta sa lugar na talaga mga napakaganda mga kahoy. Sa sobrang ganda nga, abay talagang napakaganda talaga naman. At makalipas nga po ang nakitatlong oras na paghihintay mga kahoy sa jeep na ito abay sa wakas nga pinagalas na nga po kami. Abay di nga kami mga kahoy sa ibabaw ng jeep at talaga naman napakaganda dito. Sariwa-sariwa ang hangin. Ay itong kaliwang daan ito mga kahoy papunta po yan sa Minahan. Abay dito po tayo sa kanan kung saan tayo makakarating sa Barangay Egdan, sa Banbanan, sa Maligaya, sa Masanga. Ay ganda nga. Pero ang aming rumbo po mga kahoy ay sasabalang laan po dahil meron po aming sasadyain na talagang napaka-importanting bagay na talagang bibihira lang mangyari sa aming buhay. At ang aking halaan po palang kasama ngayon mga kahoy ay si Ma'am Christine nga po yung aking pag-ibigan at saka si Ma'am Lian at kung bagay sinama ko sila para ngayong kanilang bakasyon ay magkaroon malaan ng buhay ay talaga naman. Ay bago nga po kami umalis mga kahoy ng terminal ay sila po yung nasa loob ng jeep ay sabi ko nga doon sila sa ibabaw dahil nga po para mas enjoy yung view ay kung bagay may kakapitan naman pwede nga taplatan pa kami ay talaga swerte. Sa mga ganitong pagkakataon po mga kahoy nakaugalian na po ng mga Pilipino yung pagbabayanihan abay talaga mga kahoy sa totoo lang po katulong yung mga pasahero dito pag-aalagay ng gulong ay talaga naman pag hindi kayo nagtulong-tulong ay di kayo natagalan na diyan. At dahil nga po kabundukan mga kahoy ang dinadaanan dito abay lagi po naka-ready ang mga pamalit na gulong at talaga naman mga kahoy sa dami-dami ng malalaking bato abay talagang lagi ka mapaplatan kapag hindi ka mag-iingat ay talagang makakapaglakad ka nga. At maya-maya nga po mga kahoy nakalis na nga po uli kami yung aking mga kasama sa likod na sila Ma'am Christine abay talagang enjoy na enjoy mga kahoy sobrang ganda naman ng view sa ibabaw abay talagang napakasariwa pa ng hangin ay talaga naman. Ay pero yung sariwang hangin saka magandang view mga kahoy abay nawala din po agad gawa nang maabutan namin itong jeep na ito abay talaga kami nagmumumug mga kahoy ng alikabok ay grabe naman. At nasiguro po yung ramdam mga kahoy nung nagdadrive ng jeep na sinasakyan namin na kami nagmumumug ng alikabok dito sa taasan abay nagpilit nga po sila mag-overtake at talaga naman mga kahoy napakahirap ng huminga ay grabe naman. Ay yung pag-overtake pa man din mga kahoy ng aming jeep na sinasakyan ay talaga napakaalanganin dahil ito pong parting ito abay tinatawag na po itong kagusisan yung pababa ng kagusisan mga kahoy pag nagkamali dito ay bulsot ka sa bangin. At habang po kami unti-unting nalampas mga kahoy yung aking mga kasama nga abay tuwan-tuwa at sabi nga mga kahoy kayo naman daw ang magmumug na alikabok diyan sa ulihan. Ay grabe naman. Ito pong kagusisan ito mga kahoy kung hindi po ako nagkakamali ito po yung lugar na kinakatakutan ng mga taga rito dahil ito po yung napakahaba na pababa abay talaga naman sa sobrang haba nga mga kahoy ay para ka nasa Ferris wheel ay ambog. Tapos po ang sabi-sabi pa dito mga kahoy abay napakarami na rin daw po nag-i-aksidente dito tapos ay sa totoo lang po mga kahoy nakakita nga po ako ng van na nakalagay dun sa bangin abay siguro matagal na yun dahil kalawangin na yung van ay. At yung iba naman po nag-ukinto dito mga kahoy kapag sila daw po inadaan na dito tapos malapit ng gumabi abay talaga nagbababa na daw po sila ng side mirror mga kahoy gawa ng may naangkas daw dito biglaan na lang biglang nagpapakita sa side mirror ay grabe naman. Ay pag ako nagdrive dito mga kahoy ng motor tapos ako biglang inangkasan abay baka singilin ko siya ng pamasahe. Ay wag naman. Bakit yung dagat doon mami? Ilang hours tayo? 1.5. Detected na yun. At maya-maya nga lang po ng kaunting mga kahoy abay nakarating na nga po kami sa kauna-unahan tuloy na aming madadaanan abay 4 na tuloy mga kahoy ang aming dadaanan bago kami makarating doon sa aming pupuntahan abay talagang 3 na laang. At hindi po tulad ng tuloy na lagi nating nadadaanan mga kahoy ang tulay pong ito ay kahoy pero may nakasuporta siya mga kahoy na semento sa ilalim kaya po talagang safe na safe siya pero kung titingnan mo mga kahoy parang bulok na bagay yung kahoy para bagang nakakatakot siya. At kung first time mga kahoy na makakadaan dito tapos ang sasakyan mo pa talagang punong-puno na talagang napakabigat abay talagang kakabahan ka gawa ng baka ikaw kayo balaglag na dito sa tulay na ito ay wag naman. Sige ba yan At makaunahan lang po kami ng kaunting mga kahoy babay nga po yung dinadaanan namin na simentado na abay tuwan-tuwa pa ngayon mga kasama ko at maganda na daw ang daan abay hindi alam may maiksi lang ito ay. At naki nga po wala pang isang minuto mga kahoy babay nga po trap road na naman siya abay talagang tapos na magandang kalsada pero na makaunahan ulit ng kaunting mga kahoy nga po babay nga po simentado ulit ang daan kaso mas mahaba po ito mga kahoy kumpara doon sa nauna tapos ito yung tuloy lang yung nauna po ay 4 lane abay talaga naman pero mas mahaba naman siya ay. At nakarating na nga po kami mga kahoy sa barangay na ito nga po abay hindi ko nga alam mga kahoy kung anong barangay ito abay comment na nga lang po sa mga nakakaalam diyan abay talaga namang para may alam din naman ako diyan. At sa una-una lang po ng barangay na ito mga kahoy pwede na nga po ang pangalawang tulay abay mas mataas ito mga kahoy kumpara doon sa nauna yata sa tingin ko lang ay talaga namang huway. At fast forward po mga kahoy pwede na nga po ang pangatlong tulay na aming dadaanan pero dadaan mga kahoy itong jeep ay dito sa baba abay siguro dahil masyado pong mabigat ang dala pero pag magaan lang mga kahoy abay doon po sa tulay abay hindi ko rin alam. At dito po mga kahoy ay papakita ko po sa inyo yung pundasyon po ng tulay na kahoy para po baga kung sakasakala kayo makakarating dito abay kayo hindi na masyadong kakabahan na talagang kung makikita ninyo mga kahoy punong-puno siya ng semento ay talaga naman. At pwede na nga po mga kahoy yung isa pang napakataas na daan abay talaga naman pagtaas nga nito mga kahoy ay kitang-kita na nga po yung karagatan ng Nakaran at saka ng Infanta yata ayun pero talagang napakataas na ito mga kahoy sa totoo lang
abay din na po mga kahoy, ang pang-apat na tulay. Abay talagang 5 tulay pala mga kahoy ang aming dadaanan bago kami makarating ng Sablang. Abay talagang pero mas maganda na itong tulay na ito mga kahoy para bagay yung kahoy niya ay para mga bago-bago pa hindi kagaya ng nakaraan. Ay dati nga po mga kahoy kapag nabiyahe po kami sa lugar na ito, abay kami natatagalan ng sobra. Gawa nga po ang kalsada napakakipo tapos ay talagang napakaputik. Abay ngayon matagas na ang daan, napakalawak pa. Lalo kapag ito na semento na, abay talaga naman. At sa wakas nga po mga kahoy abay nakarating na nga po kami sa pang-5 tulay na aming madadaanan. Abay talagang kakaiba nga ito sementado ng mga kahoy kahit magtatamling dito ang jeep abay ito hindi mababaklas. Ay talaga naman. At kung maisipan po ninyo mga kahoy na bumiyahe po sa lugar na ito abay talagang recommended ko mga kahoy na sumakay po kayo sa ibabaw ng jeep na talaga namang napakaganda na view mga kahoy tapos malakas pa ang hangin kaya lang mag-iingat kayo sa mga sangan at saka sa palapa. Ay talaga naman. At sa wakas po mga kahoy binakarating nga po kami sa barangay sa Blanca. Ay kumbaga abang-abangan ninyo mga kahoy mga gagawin naming adventure dito. At kumbaga maraming salamat sa inyo walang sawang sa panonood abay hanggang dito na lang. Ay huwi!